dahil nga doon sa Wilga na kung saan ay nag-online tayo. So, muli ako po nagagalak na muli ko kayong nakasama sa pag-aaral na ito, sa worship sa Panginoon. At sa umaga po ito, ay binabati ko rin yung ating mga kapatiran online na kasama po natin sa pag-aaral at pagsamba sa Diyos sa umaga ito. So sa umaga ito mga kapatid, mayroon akong minihandang topic sa inyo na ito po ay posibleng makasalamuhan natin yung mga tao, yung mga gumagamit ng terminology na minsan pinagdidibatihan pa nila yung tatlong termino na ito. So ngayong araw sana ay makaklaruhan natin yung tungkol po dito sa mga termino ito. So ang nilagyan po siya ng titulong, Who are God's people? Sino po yung mga tao ng Diyos? Sapagkat napakahalaga na ang isang tao para siya maligtas, dapat maging tao siya ng Diyos. Diba? So pag-aralan po natin sa umagang ito. So ang sabi po dito sa una nating babasahing bersikulo, ang sabi diyan, at siya ay manganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So titingnan mo yung purpose ng Panginoong Jesus is to save His people from their sin. So kung ikaw hindi ka tao ng Diyos, hindi ka people ni Kristo, hindi siya pumunta dito para sa iyo. Diba? So pumunta siya, sabi nga ni Father Naum kanina, yung maganda yung topic niya, no? Yung tinatawag na mystery. It's not something we cannot know. Kundi it's something that God revealed it to us. Diba? So ipinahayag ng Diyos, libre pa. So may mga taong ayaw ng libre. Ibang libre, pero pag pagkain, lechon na libre, mabilis pa sa alas 4, diba po? Pero pag pagkain sa Diyos, maraming ayaw. So tingnan natin ito mga kapatid. Sabi dito, si Jesus Christ came to this earth para po iligtas ang kanyang tao, ang kanyang bayan sa kasalanan. Sa Matthew 1:21 ating pinag. So ngayon mga kapatid, ang tanong natin, may mga termino na nagsasabi na ito po sa Biblia, ito po ang tinatawag ng mga tao ng Diyos. Ang una po, yung termino Hebreo. Yung pangalawa, Israelite. At yung pangatlo, or Jew. Ngayon, yan po ng mga nabanggit na sinabi, mga tao ng Diyos. Tanong, saan ang mga Pilipino? Mga Chinese, Japanese, Russian, iyon ang binanggit sa kasulatan. Na ang mga tao ng Diyos ay Hebreo, Israelite, o Jew. Ang tanong natin, pwede ba maging Israelite, Hebreo, o Jew ang Pilipino? Ito po ating tatalakayin sa araw na ito. Kasi, sabi doon, si Jesus Christ will save His people from their sin. Ibig sabihin, kailangan maging tao ka ng Diyos para makasama ka doon sa pagliligtas ni Kristo. Di ba po? So, titignan po natin, isa-isayin po natin ang mga ito. Sa introduction po natin, ating pong tingnan ng layunin ng aralin. Ipaliwanag ang pinagmulan ng mga salitang Hebreo, Israelite, or Jew. So, italakay natin siya isa. Tuklasin ang kasaysayan ng bawat katawagan ayon sa Biblia. Ipakita ang kahulugan ng tunay na Israel ayon sa Bagong Tipan. Kasi po, kailangan natin, kasi marami nagdidebate. Minsan, ano magkakaiba ng Hebrew, Israelite o Jew? Tapos minsan, pagdibatihan nila ng pagdibatihan, kinalaunan, imbis na magkaroon sila ng katotohanan at pag-ibig sa Iglesia, nag-away na sila. Ganun karamihan mga kapatid eh. Kaya mahirap yung debate na yan. Pagka ang kausap mo ay puro, sabi ni Father Naum, yung mga knowledge na nakita natin ay hindi po natin dapat ipagyabang. Diba? Kasi pag ipagyabang natin, we deviate from the real purpose of knowing the truth. Pag nakikita mo katotohanan, no, dapat ipopromote mo. Pag-ibig. Kaso yung nangyayari, yung pag-ibig. Nagdidebate sila doon sa katotohanan, pero pagkatapos nag-aaway sila. Diba po? Ganun ang karamihan na nangyari sa TikTok, marami yan. Pareho ba ang Hebreo, Israelite at Jew? Sino ang tunay na bayan ng Diyos? Ayon sa kasulatan. So yun kung isa-isahin natin mga kapatid. Unahin natin yung Hebreo. Sino ang mga Hebreo? Saan ang origin nila? At bakit sila tinawag na Hebreo? Sa Genesis 14:13, ganito po nakasulat. At dumating ang isang nakatanan at ibinalita kay Abram na Hebreo na tumatahan nga sa mga puno ng insena ni Mamre na Amoreo, kapatid ni Skul at kapatid ni Aner.
at ang mga ito ay kakampi ni Abraham. So nakita natin na dito tinawag si Abraham na Hebreo. Siya ang unang-unang tinawag na Hebreo dito sa talatang ito, mga kapatid. Ano ang kahulugan ng salitang Hebreo? Saan ito nanggagaling? Mula sa salitang Hebreo o Ibri, nangangahulugang tumawid o mula sa kabila. Yung pala ang meaning ng Hebreo from the word na Ibri. Ibig sabihin tumawid o from the other side na lumipat. Yun po yung kahulugan niyan. Nagmula sa pangalan ni Eber na ninuno ni Abraham. So ang ninuno kasi ni Abraham, si Eber, no? Sa Genesis 10:21 and verse 21 at saka 24 to 25. So nakita natin yung tandaan natin na tumawid or mula sa kabila. Yun pong ibig sabihin ng Eber. Sa Genesis 10:21, ganito mo nakasulat, at nagkaroon din naman ng mga anak si Shem. Si Shem, ito yung anak ni Noah. Shem, Ham, and Japhet, no? Na ama ng lahat ng mga anak ni Eber, na siya rin lalong matandang kapatid ni Japhet. So, Shem, Ham, and Japhet, no? So, anak ni Noah. Sa 24, at naging anak ni Arpaksad si Sala, at naging anak ni Sala si Eber. At nagkaroon si Eber ng dalawang lalaki, ang pangalan unay Peleg, sapagkat sa mga araw niya ay nahati ang lupa, at ang pangalan ng kanyang kapatid ay Joktan. So, mayroong anak si Eber na dalawa, si Peleg at si Joktan. Kung sino sa inyo mayroon itong naniniwala na ito daw si Crispin at si Basilio doon sa No Limit Angry ni Rizal. Kaya tuloy, nung makabasa ko yun, saan kaya sila ni Father Damaso at si Padre Salve? Saan sila? Yan yung interpretation niya. Ano ata yun? Hindi ko OHC ata na paniniwala yun. Pero hindi natin pag-uusapan yung ngayong umaga. Tingnan natin si Peleg, mga kapatid. Si Peleg ay kadalasan inuugnay sa linya ni Abraham sa Genesis 11 to 18 to 26. Kaya siya yung nasa angkan ng mga Hebreo. So si Peleg dito dumaan yung linyada ni Abraham papunta kay Jesus Christ. So makikita natin. Si Joktan naman sa Genesis 10:25 to 30 at 1 Chronicles 1 to 19 to verse 19 to 23. Kapatid siya ni Peleg, anak din ni Eber. Dalawa sila magkapatid. Ama ng 13 anak na naging mga ninuno ng mga tribong Arabo sa Timog, si Joktan ay pinagmulan ng sinunang Arab tribes na naninirahan sa Arabian Peninsula. So, doon sila banda ng nag-settled, no, itong ano. Kaya ang iba, ibang dito naniniwala, mamaya kita natin hanggang ngayon, mayroong mga taong naniniwala na sila yung tunay na Hebreo at sila lang ang maliligtas. Mayroong movement yan, makita natin sa ating pag-aaral sa umaga ito. So nakita natin si Peleg, dito nagmula si Abraham. Ngayon, titingnan natin nakita na natin yung kanilang origin kung paano sila tinawag na Hebreo. Ano naman yung mga katangian ng Hebreo? Sinasabi natin, ang mga taong tumawid mula sa kultura ng sanlibutan patungo sa pananampalataya ng Diyos. Kung nanong ito si Abraham, he came from a Gentile family. Ang kanyang mga ninuno ay nagsasamba sa ibang Diyos. Pero tinawag siya ng Diyos para umalis sa kanyang family para doon pumunta sa lupang pinangako sa kanya ng Diyos. At umalis, nakita natin si Abraham na lesson niya na alam ko ni Brother Darwin saka ni Brother Sanbar din. Na-mention nila yung kung paano si Abraham naniwala sa Diyos. Hindi nga niya alam papunta ron. Pero tumalima siya without question. Yun yung dapat na manatili sa atin, yung ugaling pagtanggap ni Abraham. Kasi yung unang-unang tinawag na Hebreo kasi siya tumawid from sa sanlibutan ng kanyang kultura ng sanlibutan na sinabing na Brother Nahum na sa ating panahon yung kultura ng sanlibutan. Wala naman pagkakaiba yun Sa mga kultura at paniniwala na minention ni Brother Nahum dito sa panahon ni Abraham. Kaya nga siya pinaalis ng Diyos doon para sa promesa. Umalis siya, sumunod siya sa Diyos, so tinawag siyang Hebreo. Siya yung kaunang-unang tinawag na Hebreo. Si Abraham ang unang tinawag na Hebreo sapagkat tumugon siya sa tawag ng Diyos upang tumawid sa pinagabong buhay ng pananampalataya. At na-mention nga natin na si Abraham tinaguri ang father of faith. So yun po ang history ng Hebreo na makita natin. Sa Joshua 24:2, ganitong sinabi ni Joshua. At sinabi ni Josue sa buong bayan, ganito sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang iyong mga magulang ay tumahan ng unang panahon sa dako roon sa ilog, na dili but si Tare, yung ama ni I think Abraham, si Terah, kumbaga sa English, no? Na ama ni Abraham at ama ni Nahor, at sila'y naglingkod sa ibang mga Diyos. So kung nakita yung pamilya niya,
naglilingkod sa ibang mga Diyos. Pero si Abraham tinawag, umalis ka dyan at pumunta ka sa lupa na ipapangako ko sa iyo. Sa verse 3, sabi, at kinuha ko ang iyong amang si Abraham mula sa dako roon ng ilog at pinatnubayan ko siya sa buong lupain ng Kanaan at pinarami ko ang kanyang binhi at ibinigay ko sa kanya si Isaac. So yun ang istorya ng Isaac. Dito dumaan, mga kapatid, itong mga lahi papunta kay Jesus Christ. So yun pong istorya ng Hebreo, no? Sa Hebreo 11:8, ganitong sinulat ni writer, sabi niya, sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggapin, mana, at siya yumao na di nalalaman kung saan siya paroroon. Pero ito yan, mga kapatid. Hindi nga siya nagreklamo, teka mo na, papuntahin mo ako doon eh. Kagaya ng anak ko, gusto magsamba dito kasi may katagpuin siyang katrabaho niya dati. Gusto niyang magsamba sa Pasay. Abay, daming tanong, paano ang address? Paano mapa? Saan ako bababa? Si Abraham, tinanungan Diyos eh. Hindi nga niya alam mo, sabi no, siya yumao na di nalalaman kung saan siya paroroon. Nakita niyo yung attitude ni Abraham? Kung paano siya magtumugon sa tawag ng Diyos? Kaya tamang-tama sa kanya na siya, una ang tinawag na Hebreo kasi siya unang tumawid doon sa kultura ng sanlibutan na sinabi nga ni Brother ng papunta doon sa mystery na kung saan ay inireveal sa kanya ng Diyos ang mga katotohanan at yung pangako sa kanya na siya ang maging galing sa kanyang binhi na maging tagapagligtas ng buong sangkatauhan. So nakita nyo yung attitude. Dapat ganun ang mangyari din po sa mga manampalataya. Sa 11:9 na sabi, sa pananampalataya siya ay naging manlalakbay sa lupang pangako, na gaya ng hindi niya sariling lupa at tumahan sa mga tulda na kasama si Isaac at si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako kasama niya. Sa 10, sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. No? Maraming taong ayaw sa mga ganyang tawag dito, yung mga paniniwala, yung mga promise, yung mga salita, ayaw nila. Sapagkat hindi nila pinaniniwalaan ng Diyos. Kaya kung gusto mo ng wisdom ng Diyos, humingi ka sa Diyos para bibigyan ka niya. Free naman eh, di ba? Kaya si Abraham, tingnan nyo yung buhay ni Abraham. Dilingid sa atin yun kasi lagi yung nilileson eh. Di ba? Lagi yung inaano sa atin. Hindi ko na kailangan i-elaborate. Ngayon mga kapatid, yung sumunod natin yung Israelita. Sino naman ito? Ano naman ito? Saan naman ito nanggaling? Tinawag din silang tao ng Diyos. Sa Genesis 32:27, may ganitong sinakasulat. At sinabi niya sa kanya, anong pangalan mo? At kanyang sinabi Jacob. Ito yung senaryo na si Jacob ay nakipagbuno doon sa anghel. Laban-laban sila. Tapos nanalo si Jacob. Tapos tinanong siya kung ano yung kanyang pangalan. Sa 28 ang sabi, at sinabi niya, hindi natatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagbunyagi sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagwagi. So ang pangalang Israel ay nanggaling sa Jacob. Dati pangalan si Jacob. Tapos dito sa katagpong ito sa Genesis, pinalitan po ang kanyang pangalan sa Israel. Kahulugan ng Israel. Tingnan po natin kung anong pinasabi. Siya na nakipagbuno sa Diyos, Yesrael, at sa Hebreo ang magbasa niya. Pangalan na ibinigay ng Diyos kay Jacob matapos siya makipagbuno sa anghel. So yun po, doon nagmula ang Israel. Sino ang mga Israelita? Di ba mayroon ng Israel? Paano naman lumitaw ang mga Israelita? Ang mga ina po ni Jacob na may 12 anak na naging 12 tribo ng Israel. So doon ang galing yung mga Israelita. Nang si Jacob ay nagkaanak ng 12, at naging 12 tribes of Israel. Sila ang bayan na pinili ng Diyos upang maging daluyan ng kanyang plano ng kaligtasan. So doon dumaan yung binhi from Abraham, Isaac, Jacob, at yung 12 tribes, doon dumaan ang lahi na kung saan ay lumabas ang tagapagligtas. Sa Genesis 35 verse 21 to 26, ganito po nasulat. Basahin po natin para maliwanagan natin yung tatlong termino na ito. Nagpatuloy ang paglalakbay ni Israel at naninirahan malapit sa mug ng Eder. Habang sila ay naninirahan doon, si Reuben ay sumiping kay Bilha, ang babae ng kanyang ama, at ito'y nabalitaan ni Israel. Itinala rin dito ang 12 anak ni Jacob mula kay Leah, si Reuben, si Simeon, si Levi,
si Judah, si Isakar, at si Sibulon. So itong tatlong anak ni, yung anim ang anak niya kay Leah. Si Leah yung panganay na anak ni Laban, na ate ni Rachel. So naka-anim si ano doon, si Jacob. At nung mag-stop ng panganak si Leah, binigay yung kanyang handmaid o kanyang utusan at nanganak naman ng dalawa, which is si Dan at si Naphtali. At yung, di ba, ang istorya alam naman natin na si Rachel talaga pinuhunan si ano doon, si Jacob kasi mahal na mahal niya si Rachel, no? So dito, nagkaanak siya ng dalawa. Si Rachel nung umpisan, baliktad sila si Leah naman pag-umpisa, nagkaanak sila agad. Tapos nag-stop. Dito naman kay Rachel, una medyo ano siya, medyo baog, hindi siya makapag-anak. Nag-anak sila siya kay Jose at Benjamin at binigay niya rin yung kanyang katulong, nag-anak ng kay God at kay Aser. Lahat sila pinanganak sa Padan Aram. So, nakita natin na itong dalawang si Belha at si Silpa, hindi po nagbigay ng definite na lahi nitong dalawa. Pero kung titingnan natin, sila po yung mga utusan o handmaid ni Laban na tatay ni Rachel at ni Leah. So, kung titingnan natin sila yung mga Amoreo. So, kung sa panahon nila ay masasabi natin na kung yung relatives mo pwede sa inyo na maging katulong nyo, possible na may lahi sila din ng katulad nila ni ano. Pero never, hindi natin pwedeng hulaan sapagkat never nag-mention ng Biblia ng kanilang mga lahi. Pero more or less, sila po sa bati po sa kanilang mga sources na sila po utusan ni Laban, possible sila po yung taga Mesopotamia. At dito, ginamit silang, ang apat na yan, si Gad at si Aser, si Dan at si Naphtali, they were considered as the 12th tribe of Israel because they were recognized by Jacob as their sons. I-recognize sila ni Jacob na ang anak ko yan. Kaya nasama sila doon sa 12. Doon nagsimula ang tinatawag nating mga Israelita. Yan sabi ni Pablo sa Romans 9:4, sabi niya, napawang mga Israelita, nasa kanila ang pagkupkup, ang kalwalhatian, ang mga tipan, at ang pagbibigay ng kautusan, at ang paglilingkod sa Diyos, at ang mga kapangakuan. So kung titingnan mo dito, no, parang kung titingnan mo, parang sa kanila, parang sila lang ang maliligtas kasi sa kanila daw binigay. Pero kung titingnan mo yung istorya mga kapatid, sila pa kasi ginamit ng Diyos na bayan na sana mag-promote nitong pagliligtas ng Diyos. But as a nation, we failed. Alam natin yung history niya. Pero nakita natin mamaya, makita natin yung linaw niyan mga kapatid. Sa 5, sabi niya, nasa kanila ang mga magulang. Mga magulang, sino ba yung mga magulang nila? Si Isaac, si Jacob, si Abraham. Sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakailanman siya nawa. So ito minsan, ito yung isang verse na parang may band-aid ata ito sa ibang Biblia, sa ibang pangkating pang-reliyon. No, di ba kasi maliwanag na tinawag na Diyos dito si Kristo, pero sa kanila may band-aid siguro yan, kaya hindi nila pinabasa. So by ano lang, side trip lang mga kapatid. Ngayon, punta tayo sa mga Hudyo. So nakita na natin yung Israelita kung saan sila nanggaling. They came from the name Israel, na magkaroon sila ng tribo, 12 tribes, nagkaapo si Jacob, ay nagkaroon sila ng, tinawag silang Israelites. Ngayon ang mga Hudyo naman mga kapatid, tingnan po natin kung saan sila nanggaling. Para hindi tayo malito sa tatlong termino na ito. Mula sa Judah, Yehuda sa Hebreo, ang ikaapat na anak ni Jacob. So alam na natin, ang termino na Jew came from the tribe of Judah sa kaumpisa-umpisa. Tribo lang sila ni Judah ang tawag. Doon na sila nanggaling sa tribe of Judah. So ibig sabihin, kung ikaw ay Dan, hindi ka Jew. Diba? Ikaw ay Danites. Diba? Kung ikaw ay Victoria ka. Parang gano'n. Kung ikaw ay Levi, kay lahi ni Levi, Levites ka. So therefore, mga kapatid, itong Jew originally is only the mga tao na sa tribo ni Judah. Doon lang po ang kauna-unahang pagtawag sa kanila. Sa Hebreo ay Yehudi means taga-Judah. Yan po ang kanyang meaning. Sa Genesis 49:8, ganito siyang kasulat, Judah, ikaw ang pupurihin ng iyong mga kapatid. Ang iyong kamay ay magpapahinga sa liig ng iyong mga kaaway. Ang mga anak ng iyong mga ama ay yuyukod sa harap. So galing po dyan ang terminong Judah. Ngayon sa history mga kapatid, alam natin yung nangyari sa Judah, no? Sa Israel, matapos naghati ang kaharian, kasi dati buo yan eh. Ng Northern Kingdom, tinawag na Israel, composed po ng 10 tribes, nawasak ng Assyria ng more or less history, 722 BC, at yung Southern Kingdom, Judah at Benjamin, tinawag silang Jews. So dito nagdalawa na.
nung nahati ang Israel sa Northern Kingdom at Southern Kingdom, ang Northern Kingdom ang kapital niya Samaria at ang Southern Kingdom ang kapital niya Jerusalem. So dito mga kapatid, naging dalawa na ang mga Hudyo. Sa tribo na ni Judah at Benjamin, tinawag na rin silang Jew. Diba? Dati sa Huda lang. Ngayon, kasama na si Benjamin na maghati ang kingdom. Sa pangalawang hari, 16:6 at Ezra 4:12 at Nehemiah 1:2. So ganito, doon po sila nakita. Sabi dito, nang panahong yaon ay binawi ni Resen na hari ng Syria ang Ilat at Syria ay pinalayas ang mga Hudyo sa Ilat at ang mga taga-Syria ay nagsiparoon sa Ilat at tumahan doon hanggang sa araw na ito. Sa Ezra 4:12, talastasin ng hari na ang mga Hudyo na nagsisiahon galing sa iyo ay nagsiparoon sa amin sa Jerusalem, kanilang itinayo at ang mapanghimagsik at masamang bayan na nayari ang mga puta at isinauli ang mga tatagong baon. So dito na magkaroon na ng dalawang kingdom. Yung Benjamin at Judah nagsama sa Southern Kingdom. So sila tinawag din sila generally as Jew. So kung titignan natin ang biblical timelines mga kapatid, simula po sa The Call of Abraham, na ang sabi sa history more or less na around 2091, lagyan natin ng date para meron tayong reference, no? Kasi ganoon naman laging ginagawa natin. So 2091 BCE, tinawag si Abraham. Tapos ng 1876 BCE, ito po yung nalipat ang Israel doon sa Egypt, na kung saan sa pamamagitan ng istorya ni Jose, around 2.15 years, around 200 something, century pala, sorry. So 2.15 centuries ang agwat approximately doon sa mga oras na yun. Sa mga time na yun. So ang fulfillment mga kapatid, from the call of Abraham to Egypt, dito mga kapatid, nakita natin na napunta sila sa Egypt, naging slave sila sa Egypt, tapos dumaan yung kay Moses, inilabas sila. Dito na pinanganak ang bansang Israel. Yan, tapos dahil din sa kanilang katigasan ng ulo, nag-ikot-ikot sila ng 4 decades doon sa disyerto at yung mga Suwael ay nangamatay doon. At nung panahon na naposes na nila ang land na kung saan ay promised land, sa panahon na ni Joshua, doon na po nila na nakuha yung promised land, no? Na makita natin. So kung titingnan natin, ganitong nangyari, panahon ni Saul, ni David at Solomon, buo ang kingdom. Buo yun, isa lang ang hari nila. Ngayon, after ng dito sa mga panahon na ito, around 742 to 687 sa panahon ni Micah, dito nangyari yung pag-captive sa kanila ng Assyrian, around 722 BCE. And then dito naman sa panahon ni Jeremiah, Habakkuk, dito naman napunta yung pag-captive nila sa Babylonia. No? So ganun po ang nangyari dyan. Tapos nang magkaroon ng split, nagkaroon ng Northern Kingdom, which is nga yung Northern Kingdom, composed ng 10, ang capital nila po ay Samaria, at yung dito sa dulo ay, sa kabila ay Southern Kingdom, ang capital naman nila ay Jerusalem. So ganun po yung scenario, no? Nag-split. At dito, tapos na sila ni Joshua, ano na nila yung tinatawag natin promised land. So yan po ang naging story. So after nun, nagkaroon po sa history ng Biblia, from Malakay, pagkatapos ng sulat ni Malakay, there is a 400 years of silence ang Bible. Wala pong prophet na nagsalita sa kanila, sa mga tao ng Diyos. Wala po. Sabi dito, after the prophet Malakay, there were about 400 years with no prophetic word from God, no new scripture or prophet, yet God was still preparing the world for the coming of Jesus Christ. Patuloy pa rin ang plano ng Diyos kahit na nandoon ng 400 years of silence. Kaya nung dumating si Kristo, ang dami niya nang nakatunggaling mga iba't ibang klase ng mga pananaw patungkol po sa dito nag-evolve ulit yung katawagan ng mga Jew. So dito sa panahon ni Kristo, after 400 years sa bagong tipan, ang nangyari mga kapatid, ang Jew ay tumutukoy sa mga tao mula sa lahi ni Judah nung umpisa o nanirahan sa lupaing Judah o na magkaroon ng split, naging Benjamin at Judah. At kinalaunan mga kapatid, tumutukoy din ito sa mga tagasunod ng reliyong Judaismo. Nakita yung evolution ng kanilang pati yung mga naniniwala sa Judaismo, tinawag na rin sila ang mga Hudyo ng panahon. Kaya panahon, mayroong Pharisee, they were also Jews. Mga Essenes, kung ano-ano pang mga sekta ng pangkating pangreliyon sa Judaismo. Parang Kristiyano, iba-iba rin yung marami silang sekta na may walay. Sa John 4:9, sinabi nga sa kanya ng
ng babaeng Samaritana, paano nga ikaw ay isang Hudyo ay humingi ng mainom sa akin na ako'y babaeng Samaritana sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga taga-Samaritana. So, kung kita nyo kanina, why hidwaan yan? Pero kung titingnan mo, katribo nila dati yan, yung taga-Samaria, kaso nakaluan sila ng iba't ibang mga lahi, nagkaroon na ng mixture dito doon, at sabi nga sa history, sa pag-aaral natin sa high school at college, nasabi na the 10 lost tribe of Israel. Na hanggang ngayon, they don't know kung nasaan na sila. Sabi. Ang natira na lang, kaya itong mga kapatid, itong Southern Kingdom, ito isang patunay na totoong Biblia. Kailan ba na uli na-establish ang Israel as a nation? Diba, hindi ako magkamali, 1947 or 1948? Mga something gano'n. Diba? Ang ibang mga refugees galing sa atin, yung panahon ng World War. Diba? Maraming pinatay si Hitler, diba? Yung mga kapatid na-establish na, tanong din, paano nila nalalaman na sila yung mga Hudyo? Diba? So, wala namang Hudyo, meron silang tinatawag na oral tradition eh. Yung 10 lost tribe, wala na talaga yun. Hindi nila alam kung ano ang identity nila eh. Pero ito, pagdating na wala sila sa mapa, na wala sila as a nation, nabalik sila ng mga 1940, palagay na rin 1948. O after 20 years, pinanganak ako. 1968, doon pa lang sila uli na re-establish as a nation. So patunay mga kapatid, na mga tao doon nag-exist. Kaya totoo ang Biblia eh. Bakit sila nakabalik? Diba? Paano sila nakabalik doon sa kung hindi nila preserve yung kanyang culture, yung kanyang religion, yung kanyang belief. Diba? So sila yung nakabalik doon. Kung ating titignan sa history. Pagbabago ng kahulugan sa bagong tipan. Itong gusto kong bigyan natin ng mula sa lahi patungo sa puso. Ang pagiging Hudyo ay hindi nakabatay sa dugo o pisikal na pagtutuli, kundi sa panloob na pagbabago ng puso sa pamamagitan ng Espiritu. Ang tunay na Israel ay hindi etniko, kundi espiritual. Ito yung bigyan natin pansin. Kasi sabi ko, saan natin hanapin ang Pilipino? Dahil wala ka ng Pilipino bagay, wala din mga Japanese, wala din mga Koreano. Di ba? Tingnan natin mga kapatid kung anong pahayag ng Biblia. Sa Romans 2:28, sabi ni Pablo, sapagkat siya hindi Hudyo kung sa labas lamang, ni magiging pagtutuli ang hayag sa laman. Sa 29, datapwat siya ay Hudyo sa loob, at ang pagtutuli ay sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. Ang kanilang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. May chance ba Pilipino, maging Israelites, maging Hebreo, o maging Hudyo? Sabi dito, ang kanilang kapurihan, hindi sa titik o hindi sa panlabas, kundi ang kanilang kapurihan, ang kanyang kapurihan sa mga tao, hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Sabi sa Philippians 3:3, sapagkat tayo ang pagtutuli, sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, na nagsisamba sa Espiritu ng Diyos at nagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagkakatiwala sa laman. Liwanag, mga kapatid, tinawag niya ang Pilipos na tayo, sabi niya tayo, mga pagtutuli. So wala nang dyan. Iba ang definition ng bagong tipan pagdating po sa sino ang mga Israel ng Diyos. Sa Galatia 3:28, lagi natin ito nababasa, walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Kita mo, naging binhi ni Abraham. Hindi ka man Hudyo ka man o Griego ka man, ang sabi. At ang lahat ng mga nagsisilakad ayon sa alituntuning ito, kapayapaan at kaawaan nawa ang sumakanila sa Israel ng Diyos. Nakita niyo kung sino ang Israel ng Diyos? Sino ang mga Hudyo ng Diyos? Sino ang mga Hebreo ayon sa bagong tipan? Ang lahat na magsisilakad ayon sa alituntuning ito, sabi ni Pablo, mga kapatid. So may lugar pala ang Pilipino. Ito mga kapatid, sinasabi ko sa inyong sa panahon ngayon, tinatawag na Hebreo-Israelite movement sa kasalukuyan. Pero mga tao nito na naniniwala sila, mga kapatid, ang kanilang paniwala ay sila ang mga itim, Latino at ilan sa lahi na sila ang tunay na Israel ng Diyos. Iniklaim nila yun. Ipinagpalagay nilang sila lamang ang maliligtas at ang iba ay mga hintil, ang sabi. Ito yung nila roots ayon sa Wikipedia, nakita natin. The Hebrew Roots Movement is a Christian religious movement that advocates adherence to the Mosaic law while also recognizing Jesus, usually referred to as Joshua, as the Messiah. The movement stipulates that the law of Moses was not abolished by Jesus.
and is therefore still in effect for his followers, both Jews and Gentile. The movement advocates the keeping of the 70 Sabbath, biblical feasts, laws, and cleanliness and circumcision. Ganun pong bilit nila. So, ibig sabihin, sila po ay nagtiniwala, sila yung tunay na Israel at naniwala sila kay Kristo as Savior. Pero gusto nila lahat ng pina-implement ni Moses ng panahon ng Israelita, idagdag doon sa mga sumunod sa movement na ito. Pero sabi ni Pablo, sabi niya, pagka pinabalik mo pa ang mga hintil, may problema yan sa mga sulat niya, isa sa mga problema. Pag pinabalik mo, sa Romans, basa ko na, pag pinabalik mo yung mga hintil doon sa dati pang practice ng mga Israel, binawalan yung bahala, binawalan yung saysay, ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ito yung pag-usapan namin ni Brother na yung particular na prophecy na sinasabi nila, the law in the prophecy in the Psalms. Ito yung mga bagay na gagawin ni Kristo ng kanya pagpunta bilang laman. Yun yung na-abolish sa krus eh. Diba? So nakita natin dito, ito gusto nila pabalikin. Pero sabi ni Pablo, parang winalam mo ng bahala yung ginawa ni Kristo. At sabi nila silang tunay na Israel at sila lang maliligtas. May currently, meron ganun kanila. Nasingit ko lang mga kapatid dahil dito sa topic na ito. Mga kapatid. Sa Romans 9:6, ang sabi dito, datapwat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala, sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. No. Sabi ni Pablo, hindi lahat ng buhat sa Israel ay taga-Israel. So, ibig sabihin, may mga Israelita na sa daman at dugo, Israelites. But in reality, sa definition ng bagong tipan, they are not Israelites by heart. Ni sapagkat sila'y binhi ni Abraham, ay mga anak na silang lahat, kundi kay Isaac, tatawagin ng inyong binhi. So dito nakita natin yung epekto ng binhi na ito, yung nga si Kristo, na He will save His people from their sins. So tama, pasok ang Pilipino, pasok ang kahit anong lahi, sapagkat pwede maging Israelite, Hebrew o Jew, ang kahit na sinong tao, the moment she follow Christ. Sundin niya yung na-revealed na mystery na sinasabi ni Brother Nahum kanina. Yun pong requirements, parang isang tao maging tao ng Diyos at mapasakop siya saan? Doon sa pagliligtas ni Kristo. Sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 14 hanggang 16, si Kristo ang nag-alis ng pader ng pagkakaiwalay ng Hudyo at Hintil. Kung na-notice nyo dati yung illustration natin ng one human, naglalangin dito sa dalawa, ang nilalang na katawan doon, yung Hudyo at Hintil pinagsama sa isang katawan. At nalagyan ng ulo, naging isang taong bago, na kung saan si Kristo ang ulo, ang katawan ng iglesia, which is composed of Hintil at Hudyo. Yun po ang isang taong image na nakikita ng Diyos, na kung saan ay yun yung nagkaroon, sabi ni Pablo, sa ganito, ginagawa ang kapayapaan. So nakikita ng Diyos ngayon sa si Kristo at ang iglesia, which is isang bagong tao na makikita na kung saan yung pag-union na yon between Christ and the church, hindi po yan maaring maghiwalay kailanman. Sapagkat doon muli nabuo ang plano ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi mo pwedeng alisin si Kristo eh. Hindi mo pwedeng alisin ang katawan. Kundi united yun. Kahit hanggang sa ngayon, nag-uumpisa na yung unification na yan mga kapatid at pagdating ng takdang kapanahon na mamit na natin ang ating tagapagligtas mga kapatid. Sa 2 Peter 2:9 verse 9 to 10, sabi niyo, kaya piniling lahi, dating hindi bayan. Ngayon tayo ay bayan ng Diyos. Ang tunay na pagiging Israel ay hindi sa kulay o dugo o lahi. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya at bagong pagkakilanlan kay Kristo. So siguro naman sana na liwanagan tayo sa paliwanag na ito ni Pablo, no? Sa Romans 10:12, sabi niya rito, sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at Griego, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat, at mayaman siya sa lahat nasa kanila ay nagsisitawag. Sa 13, sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Ito mga kapatid, laging itong most misinterpreted. Akala nila ang pagtawag na yan ay sumigaw ka lang. O kaya OMG. O kaya Lord. Akala nila ganun ang pagtawag mga kapatid. Yung pagtawag sa Panginoon, it involves obedience. It involves dun sa mga mystery kanina na sinabi ni Brother na once hindi mo i-innovate, waging walang saysay ang pagsigaw mo sa Diyos. Kasi paano kanya pakinggan? Paano pakinggan ng Diyos ang pagtawag mo kung hindi ka sumusunod din at tumatalima sa kanyang mga alituntunin? Diba? Kaya sabi dito, kung sino man ang tumawag sa pangalan ng Panginoon, maliligtas. Yan ba yung pasigaw lang? Na Diyos ko? O kaya Lord save me? No.
It involves obedience sa lahat po ng mga inireveal ng Diyos na dapat mong sundin para ikay tumakatawag sa Diyos para ikay maligtas o ikay maging tao niya, maging Israel ka ng Diyos, mga kapatid. Ang tunay na Israel sa Diyos, tingnan natin yung parang katulad ba din ako kanina, yung parang tabulate, Sa panahon ni Abraham, tinawag silang Ebreo, tumawid sa pananampalataya sa panawagan ng Diyos. Panahon ni Jacob, tinawag silang Israelite. Piniling bayan ng Diyos, lahi ni Israel. Panahon ni Kristo, Jew, spiritual Israel, bayan ng Diyos sa Espiritu sa pananampalataya kay Kristo. Yun po yung bagong Israel sa panahon ni Kristo, mga kapatid. Doon paano siya nabago sa New Testament. Conclusion. Ang Ebreo ay pinagmula ni Abraham na tumugon sa pananampalataya. Ang Israelita ay mga ina po ni Jacob. Ang pisikal na bayan ng Diyos. Ang Jew ay naging katawagan ng taga-Juda at then katawagan din sa bansang sa tribo ni Benjamin at kinalaunan ay sa pananampalataya ng Judaismo. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat na tumanggap sa Kanya ay bahagi ng tunay na Israel ng Diyos. So, lesson natin mga kapatid na makukuha dito ay ang tunay na pagkakilanlan ng bayan ng Diyos ay hindi nakabase sa dugo o tribo at kundi sa pananampalataya at bagong buhay kay Kristo. Yun po ang bagong Israel sa bagong buhay. So kasama Pilipino, kasama ang lahat ng mga tao. So tamang-tama sinabi ng Biblia sa Matthew chapter 21 na ipanganak si Jesus ang kanyang pangalan at ililigtas niya ang kanyang bayan sa mga kasalanan. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo. Thank you.